Hey yo, what's up sa lahat ng ating boss Lodi? Ngayon mga boss, after natin mahilamusan itong 2016 Toyota Vios, ito yung tinatawag nilang Superman. So after natin itong ma-repaint mga boss, mag-install tayo ng garnish cover. Tapusin yung video ito mga boss Lodi dahil ipapakita namin sa inyo kung paano maglagay ng garnish cover sa simpleng paraan, sa madaling matutunan at masundan. I-share namin sa inyo mga boss kung paano maglagay nito. So mag-start na tayo mga boss. Ngayon po mga boss Lodi, bago natin ikabit, konting review tayo. So hawak ko ngayon yung dalawang garnish cover para sa likurang ilaw. Yan, kaliwat kanan, dalawa na yan. At syempre, narito na rin yung para sa harapan. Ayan, left and right na rin po yan mga boss. Tapos, narito na rin po yung sa may shield niya. Sa may doorknob yan mga boss. Tapos, yung gas tank. Andyan na rin siya, ganda ng design. At yung sa mismong parang doorknob niya, yung may butas dyan mga boss, yun yung para sa harapan. Ayan. Tapos, 4 na piraso din yan mga boss. At unahin natin maglagay sa harapan. Yan. Unahin natin yung headlight niya mga boss Lodi. Ngayon mga boss Lodi, dahil sa kababaping lang natin ito, kaya pinupunas-punasan lang namin. Pero mas maganda pagka po maglalagay kayo nito, kailangan sabunin yung mabuti. Malinis na malinis. Para matiyak natin nakakapit yung double adhesive. Ayan, bago natin siya tanggalin yung mismong cover ng pandikit mga boss, mas mabuti na isukat muna natin para magkaroon tayo ng guide kung paano natin siya ilalapat. Syempre dapat meron din kayo ditong reservang adhesive para kung maging mistake man yung kabit nyo, pwede nyo pa rin siyang tanggalin at idikit na lang ulit. So ayan mga boss, tinitignan ko lang munang mabuti yung lapat niya dito bago ko tanggalin yung cover nung pandikit niya mga boss Lodi. Ayan siya. So lapat siya to mga boss, saktong sakto. At nakita nyo naman yung pinagbago ng forma niya. Napakaganda mga boss. So ngayon tanggalin natin yung pandikit niya or yung cover ng pandikit. Ngayon mga boss Lodi, sa pag-aalis nga pala nitong cover ng 3M double adhesive, gamit lang tayo ng cutter, yung dulo ng cutter, pausliin lang natin. Tapos itusok lang natin doon sa may mismong dulo, saka natin iipitin ng daliri. Ihilahin nyo na yan mga boss. Ganyan lang ang pagtatanggal nyan. Ingat lang baka mahiwa kayo mga boss. Pero kayang-kaya yan, basic lang. Pagsusungkit nyan para hindi kayo mahirapan magtanggal ng pandikit nya. So mga boss, fast forward tayo. Yon, after natin dito matanggal yung pandikit ng double adhesive mga boss, pandikit, yung cover pala ng pandikit ng double adhesive, kung meron kayong heat gun, painitan nyo yung mismong double adhesive mga boss para yung pandikit nya mabuhay. Kumbaga sa ano, magiging malagkit na malagkit siya, tsaka nyo siya ilapat para hindi siya natatanggal mga boss. Isa ito sa mga natutunan naming technique para hindi basta-basta natatanggal yung garnish cover. Yung iba pwede siguro lighter pero nakakatakot kasi baka masunog. Mas maganda pa rin talaga yung heat dyan or yung mga blower. Pwede siguro yan mga boss, basta mainitan lang yung mismong 3M double adhesive. After nun, i-press nyo lang siya mga boss Lodi. Pero dahan-dahan lang kasi baka ma-damage. Nakikita nyo naman kung paano ko siya pinepress. Ganyan lang ang gawin nyo mga boss. Yan, napakasimple lang po yan mga boss Lodi. Tapos hawakan nyo yung basahan, ihagod nyo siya para matiyak nyo yung adhesive kumapit lahat. Pagka napakapit nyo yan mga boss, mahirap na matanggal yan. Maliban lang siguro kung aabutin na ng ilang buwan or taon, mauobliga na rin talaga magpalit ng adhesive. Tapos i-install uli. O diba mga boss, ang forma niya diba? So lipat tayo sa kabila. Okay. So yan mga boss, dito kasi pinas forward ko na kasi inuulit lang natin yung ginawa natin doon sa passenger side. Ngayon nandito tayo sa driver side. So ayan, nailapat din natin dyan mga boss. Yan yung naging itsura niya dito sa harapan. So ngayon mga boss, ipapakita naman namin sa inyo kung paano naman natin ilalagay
yung para sa mga handle niya. So tingnan nyo mabuti mga boss, ang pogi niya, tapos bagong repaint pa. Ngayon mga boss Lodi, dito naman sa handle niya, yan po mapapansin nyo, medyo hinahaplos kong mabuti para wala talagang alikabok. Pagka kasi naglagay tayo dyan ng adhesive tapos marumi, pag dinikit natin ng hindi natin napunasan, mahina ang dikit niya mga boss. Kung minsan napapansin nyo yung ibang naglalagay ng garnish cover, umaangat ka, lalagay pa lang umaangat na kasi hindi nalinisan mabuti yung kakapitan ng adhesive. Kaya dito sinusukat ko yan mabuti mga boss Lodi. Tapos tinanggal ko yung cover ng pandikit, ininitan ko, yan, sinalpak ko na siya mga boss Lodi. Ayan. Kailangan talaga pagkasalpak niyan mga boss, idiin yung mabuti na mapakapit natin kaagad yung adhesive. Ayan, i-press nyo lang siyang ganyan mga boss Lodi. Tapos ilak nyo pala yung pintuan para wag bumubukas katulad yun. Mamaya ilalak ko yan pag nilagay ko yung ano niya, yung shield niya. Ayan mga boss, ganun lang siya kadali. Tapos isusunod ko dito yung pangharapan. Yung pangharapan kasi niyan mga boss Lodi, mayroong butas. Ayan meron siyang butas. Nakita nyo naman, bagong bago pa yan, nakalagay pa sa supot. Ayan, so tanggalin natin din yung pandikit niya. Ay, pandikit na naman. Yung pong niya, tanggalin din natin. Tapos initan lang natin ng konti. Tapos isalpak natin. Ayan, idikit natin siya kaagad. I-align na natin yan mga boss kasi mahirap magpalit ng adhesive din kasi. Kung paano yung nakikita nyo na yan mga boss, ganyan lang ka simple po yan. Kayang-kaya nyo rin po yan sa sasakyan nyo mga boss Lodi. So ayan siya. Susunod natin dito mga boss Lodi, yung mismong shield niya or yung parang magiging magiging protection niya sa gasgas, kahahawak. Minsan kasi yung kuko natin gumagasgas dyan. O de mainam na mayroong ganyan. O di ba mga boss? Kasi kung minsan pag hindi natin napapansin, bigla ang hawak ng ng doorknob ng sasakyan, lalo pag mga babae mahaba yung kuko, lalo na yung iba may mga singsing, yun gumagasgas siya sa pintura. Ang kainaman dito mga boss, pagka halimbawa napapansin yung nababakbak na, pwede nyong tanggalin, palitan ng adhesive. Madali lang naman palitan ng double adhesive yan mga boss Lodi. Sundan nyo lang kung paano nila nilagyan ng double adhesive. Tapos ganun lang din yung gagawin nyo. Tsaka nga pala mga boss Lodi, paalala ko lang, pagka magpaparepaint kayo ng mga pintuan, katulad nito halimbawa, ayan, na-repaint ko yan. Pero wala namang yan. Ako ngayon pa lang ako naglagay ng garnish cover dito. Basta pagka magpaparepaint kayo, magpaparetats kayo at sasabihin nila na yung pintuan ng sasakyan nyo ay kailangan mabuo, ipatanggal nyo yung garnish cover. Ipabakbak nyo siya para masama sa maiki-clear coat. Huwag kayong papayag na na hindi maiki-clear coat ng buo. Kaya pag patanggal nyo, kaya naman nilang tanggalin yan ng mga magpipintura ng sasakyan nyo. Para pagka tinanggal yung garnish cover, hindi nakabakat yung garnish cover dahil hindi na i-clear coat. Ayan mga boss, so nandito na tayo naman sa may passenger side sa likurang pintuan. So basic lang mga boss Lodi, kung ano yung ginawa ko dun sa harapan, ganun din yung gagawin natin dyan. So nag-pass forward ako dito mga boss kasi para hindi tayo masyadong humaba. Ayan mga boss, so lapat na lapat siya mga boss Lodi. Kung mapapansin nyo, napaka basic lang. Ayan, kaya nyo rin yan mga boss. Pagka hanap kayo sa mga supplier nyo ng maayos na garnish cover na babagay doon sa mga unit nyo. So ayan mga boss Lodi, yung nalagyan natin dito sa passenger side. So nakapaglagay na tayo sa headlight, tapos dito sa passenger side yung mga pintuan nalagyan na natin. So isunod natin kaagad yung dito sa driver side. Ayan mga boss Lodi, same process lang din mga boss. Uulitin ko kung paano ko po ginawa sa kabila, ganyan din yung ginawa ko dyan. Ayan mga boss Lodi, yun nga lang nakatamaran ko ng ilak yung pintuan kaya bubukas-bukas siya. So tignan lang po nating mabuti mga boss na lapat siya at smooth. So
May mga pagkakataon na kung may nakita kayong sumasabit, pwede nyo namang tabasan niya ng cutter. Konting ano lang naman po yun, konting tabas-tabas lang. May mga ribaba, tanggalin nyo mga boss para maganda yung lapat niya. O, tingnan nyo, katulad yan mga boss Lodi, tatagal na yan. Lalo na initan natin ng heat gun. So, huwag na natin patagalin, lipat tayo dun sa kabila. See, ayan po mga boss Lodi, okay na siya. Press lang talaga mabuti. Matiyak natin na nakadikit talaga yung garnish cover niya po. Ayan mga boss. So, okay na siya. So, susunod natin dito mga boss Lodi, yung mga ilaw niya sa likuran. So, bago natin salpak sa likuran, konting silip muna mga boss Lodi. Ayan. Iuhuli na natin pala yung gas tank. Ngayon mga boss Lodi, dito sa likuran, talagang yun ang proseso niya talaga. Punasan yung mabuti, linisan yung mabuti. Pagka nandito kayo naglalagay ng garnish cover sa likuran, iangat nyo na yung trunk para maluwag yung inyong pwesto at mailapat nyo siyang mabuti mga boss Lodi. So fast forward tayo mga boss. Yon, after namin matanggal yung cover ng pandikit na initan ng heat gun, ito na, nilalapat namin to mga boss. Tinitignan na naming mabuti to mga boss. Minsan kasi kailangan mo siyang hilahin pababa, kailangan mo siyang hilahin pataas, diinan mo siya patulak. Kaya pag ganyan siya mga boss para dumikit siyang mabuti. Ayan, natakpan ko na. Ayan mga boss, yan yung sinasabi namin, itutulak mo siya papunta sa harapan para lumapad siya mga boss Lodi. Kailangan yon para makuha mo yung lapat at yung hubog ng garnish cover. Ayan mga boss, konting diskarte lang yan mga boss Lodi, kayang-kaya nyo rin po yan. Yung 3M double adhesive, gustong gusto niyan yung malinis, gustong gusto niyan yung makinis, gustong gusto niya yung mga ganong lalapatan para madikit na madikit siya. Basta ano niya talaga, malinis talaga mga boss Lodi. So ayan, nalipat tayo dito naman sa passenger side. So dito naman mga boss Lodi sa passenger side, vice versa lang po. Kung ano yung ginawa natin sa kabila, uulitin lang din natin yan dito. Basta ang importante dyan mga boss Lodi, mailapat mo siyang mabuti. Kung paano yung tinuro namin na medyo hilahin mo siya. Dito sa salikuran yung sinasabi ko mga boss ha. Kung paano mo siya medyo hilahin pataas, hilahin mo siya pababa. Kasi nakahakab yung ilaw niya. So ayan mga boss, halos kompleto na. Nalagay na natin lahat sa mga pintuan. Tapos nalagyan na rin natin dito sa likuran. So isusunod na natin yung huling parts ng paglalagay natin ng garnish cover dito sa gas tank. Ayan siya mga boss. So pinas forward ko na, gas tank lang naman yan, walang espesyal mga boss Lodi. Kaya ano nyo na siya, mailalapat nyo siyang mabuti. Ang kailangan lang sa gas tank mga boss Lodi, diretso. May nakalagay namang BIOS dyan mga boss Lodi. Yon, pag tinignan yung diretso yung nakasulat na BIOS, okay na siya. So ayan mga boss Lodi, hanggang dito na lang po muna yung vlogs natin. Kung nagustuhan po ninyo yung ating vlogs ukol dito sa paglalagay ng garnish cover mga boss Lodi, huwag nyo sanang kalimutang mag-like at mag-share. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Siya nga po pala, ako si Dennis at ito po ang inyong Kadens TV. God bless, keep safe, and peace out. Love you all. Babush!